Ayun, so good evening guys. Bloody Friday, September 15, 2023. So bull trap na naman tayo kahapon. Nag-drop yung index natin. So medyo malakas po siya, negative 1.32%. So karamihan ng mga blue chips natin, laglagan ulit. Ito, nanguna sa blue chips natin na humila si Aboitiz Power natin. So nag-drop siya ng more than 4.8% for today's trading. Tapos yung market pala natin, so nag-close tayo 6,126.34. So very bad yung market natin kasi meron po tayong 2.48 billion na net foreign sales sa market. So 'di ba? Sabi natin akala natin kahapon yun na yung stop ng selling ng investor sa market kasi negative 11 million lang. So nakatago lang pala sila and then mabubuhos ngayong Friday. So wala na yata natitira na foreign investor sa market natin ha. So laglagan majority ng stock, so kaya medyo nagtampisaw yung mga traders natin sa mga small cap, sa mga penny stocks. So kumita itong si BSC natin, nag-up siya na 4.65%. So good pa rin yung catalyst natin sa kanya, di ba? Yung investors na bumili sa kanya sa sobrang taas na price. Tapos si Apollo, ayan, yung mga natutulog natin na stocks, di ba nabubuhay siya? So nag-up siya ng laki, 12.5% for today's trading natin. So out of the blue, pumipitik. Dami ako nakita na penny stocks na malakas yung galawan. Si SCC natin, verde kanina umaga, pero dahil nga nagkabuhusan sa market, so namula na rin siya. O hindi pa namula, no? So 0.29% pala. Yan. So okay pa siya. Pero ang maganda dito kay SCC natin, di ba? Hindi na uubos yung net foreign buy. So meron tayong 38.92 million na net foreign buy dito sa market. So kahit pa paano, malakas yung kanyang support. Converge, so nagpahinga ng konti, negative 0.55%. So hindi ko nakita yung net buy. Mamaya silipin na rin siya. PLC, so syempre pinag-usapan to kasi nga medyo maganda yung galaw niya from the past few days. Na-close siya is negative 1.52%. So medyo namula itong si PLC pero malaki pa rin tinaas niya for this week's trading naman natin. Okay? Tapos si AP, so merong article si Billionaire dito kay AP natin. So nag-drop nga siya 4.8%. Hindi ko napansin din yung net foreign sell. Mamaya silipin natin lahat yan, mga net foreign buy sa sell na trending stocks natin. So marami yung natatakot sa kanya na madilis sa PSE. Yun lang naman yung chismis na nabasa natin dito kasi nga yung public float niya is nasa eksakto na 20.05%. So pag below 20% kasi yung public float, pwede ka madilis. So may kwento siya galing kay bilyonaryo naman natin. Okay, so tingnan natin yan. So nako, hindi maganda yung weekends natin na naman. So disclaimer pa rin guys, yung ating review is for education purposes lang. So wag mong gagamitin yung review natin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa investing sa stock market, due diligence na lang po sa stocks na gusto mong bilhin naman. And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka dito sa reviews natin. Alam mo yung nangyari sa mga stocks natin at saka sa market. Subscribe ka lang dyan or kung gusto mo kasali ka dito sa ating trading community naman. Okay? So join ka lang dyan. Meron tayong membership button naman. Okay? So kanina meron tayong upload pero sa CFD trading, si Woxa, so nakailang video na tayo sa kanya. So pinopromote kasi siya ng may-ari. So gustong magpakilala as a brokerage o trading platform. So check niya lang pero yung seminar niya para dito sa sa Malaysia. Okay? So meron tayong vlog sa kanya and then kung paano siya gamitin. So check mo na lang yan. So trending stocks review, check mo na lang yung ating company reviews, si profit or loss, puro loss tayo ngayon. Basic indicators, aral ulit tayo sa technical analysis. Talagang foreigner is the key. Di ba? Kung wala sila, medyo madaling pataubin yung index natin. So, syempre sa susunod yung majority ng stocks. Fundamentals is yung mga risk management. Pakiramdam ko parang yung nangyari last time, di ba, nung COVID, di ba, nung lockdowns. Ayan, so ganyan na ganyan yung galaw ng stocks natin. So PSE Stock Market Studies is mga learnings po natin sa market naman. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Hopefully, magkaroon din tayo ng mga play to earn games for the coming few days. Hindi naman kasi gumagalaw si crypto natin.
Tapos dito sa Facebook account na Palabi Trader, check mo yung mga posts natin. And so meron tayong mga vlog dyan. Check mo na lang po si waksa.com. Kailan kasi may restriction to eh. So sa ngayon pag clinic mo yung pag sumali ka sa trading, di ba? So 3 country lang yung nakikita ko na lumalabas naman sa kanya. So anyway, later on siguro mag-expand siya. And then kaya meron siyang mga promotional videos naman. Okay? So check mo na lang yan. Tapos yung ating Facebook page, ganun din para updated ka dito sa mga posts po natin. Butegi Pick is yung mga articles natin sa local market, dito sa US market, at saka dito sa crypto, money earners, yung mga side hustles po natin. So bakasyon na ngayon, di ba? Friday. Biglang bumagsak yung kita ng yung websites. Ayan. So anyway, ganun talaga kasi nakatutok sa mga readers yung ating website naman. Okay? So dito sa Twitter natin, tingnan natin yung mga na-post natin. Baka meron news kay Aboitiz power natin. So ito yung vlog natin kanina. Check mo na lang. So not so good pa rin yung market natin. Saan kaya yung bottom natin? 661 o 6,000? Mukhang po gusto tayong papuntahin sa 6,000 na. Kasi labas na labas yung yung foreigners, 2.48 billion. So tinamaan na naman yung ating property services sector. So property minus 2.49%. So lahat ng property yata nag-drop. Services, negative 1.88. Medyo nakaligtas ng konti is mining sector naman natin. Yung mga penny stocks natin. Okay? So here's a heads up about the things that will happen on Monday and Tuesday before the next post in Wednesday. So meron at least merong prediction dito si Philstar. So basahin po natin mamaya yung kanyang post, yung recap natin. So pangit yung market. Cebu, nag-drop siya So akala ko okay na to nag-drop din Cebu Air said that is revising its growth rate expectations downward for 2024. So ano ba to? Yung mga banks, BPI disclosed Philippine PCC issued to them last September 13 the signed decision clearing the proposed merger between BPI and Robinsons Bank. Union Bank eclipsed President Erwin shareholdings in the country's ninth largest lender. The board of ASEAN endorsed 5 ASEAN Corporation floating solar projects for Green Lane. Alam ko nag-green si si ASEAN kanina yan. Parang siyang project. Si Cebu, si Mer, plans to broaden its area of investments in electric cooperatives. Tapos gainers natin si DMC, SCC, ASEAN. Konti lang. AP, di ba nag-drop to? Kanina umaga, 10:37 AM. Ayan. So, hindi tayo updated. Tapos, NER to invest in electric cooperatives, interest rates might be unchanged. SLI buys lot and enters into joint venture for other properties. Globe, Boltec team up for mobile device protection, APIs type partner for predictive analysis. Kailan takot yung mga traders. AAB, Unit Aboitiz Data Innovation said that AI is expected to boost country's workforce, divesting in EMI. Ayan. So watch out kay EMI, parang may gustong mag-divest na investor. So tapos share buyback si Robinson, AGI, AAB at saka FNI kahapon. Ayan, ito pala yung mga kahapon na galawan. Tapos sa US market, ganda ng galaw nila kahapon. Tapos tayo medyo pangit yung yung galaw talaga ng Philippine market. Ano kaya inaantay ng investors natin? So Nasdaq 0.81, Dow Jones 0.96, tapos si S&P is 0.84%. Okay din yung representative natin dito, nag-up siya na 0.2%. Pero tayo, buhos yung ginawa ng ating mga investors naman. Okay? So guys, always open yung Patreon channel natin sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali ka lang po dito sa trading group natin kung gusto mo ng guide. So open na open po siya. Okay? So ngayon talagang mahirap mag-trade sa Philippine markets. Yung mga umakyat natin, bigla namang lumilipad, di ba? 8% kaagad yung mga galawan naman nila. So ito yung bloody na market natin. Grabe. So lahat. Finance nag-drop, industrial. Sa closing lang, talagang binuhusan siya. Holdings nag-drop. Pabagsak naman na tayo kanina. Pero yung closing niya talaga binuhusan. Property, kita mo dito. So hopefully may bounce or medyo mahirap na sabihin kasi meron tayong 2.4 billion net foreign sales. So hindi kakayanin yan ng locals. So hanap-hanapin natin sino ba yung lumalabas na stock, yung mga foreigners natin. So AP minus 4.82%,
AB minus 2.98, GGS minus 2.86, URC is minus 2.69. So ang dami. Mapula for today's trading. Tapos, okay. So nag-reverse pala si ASN natin. Oh. Nag-up siya ng 6%. Sabihin ko pa naman sana, kasi kanina umaga, medyo madami talaga nagre-reverse na stock kanina umaga. Pero pagdating na hapon, laglagan na siya. SCC at saka si LTG. Yan. So negative 1.32% tayo. Ang laking traded value, 9 billion. Puro sell. 69% foreign and then 31% local. Balik tayo sa 6,126 naman. Okay? So very bad market. Next. Tignan natin yung mga winners for today. So walang lumalabas dito kaya no. Invest na natin nasa ano yata siya. So nasa maintenance na, inabutan tayo. Ayan. So meron siya. Okay. So yung mga winners natin is majority penny stocks, APL 12.5%. CTEC nag-up din siya 7.7. DELM 6.49, ASEN. So finally 6.17 si ASEN saka si Converge, di ba? Medyo nagre-reverse na. Upson 4%, TechW 4.23, Alter 3.8, Green pangalawang araw na yata to 3.77 si Mark. Ito, kung napansin mo yung chart ni Mark, puro reversal na yung candle niya. PAL 3.38%. Okay? So dito naman sa losers, pinakamalaki is Emrit pala oh. Laki ng laki ng drop ni Emrit oh. Baka dito lumabas yung yung investor natin. Ayan oh. So 123 million traded value. Minus 8.96%. Fill rate minus 8.31. All HC, grabe din si All HC. Minus 8.09. Bear na bear yung market natin. X minus 5.49. Robinson minus 4.7. FLI minus 4.5. And then DNL is minus 4.26%. Okay? So wala tayong mapagtaguan na stocks kundi dito sa mga penny stocks naman natin. Yan, SSP, nagapula yung galawan naman niya. Okay? So tingnan natin yung ating PSE market. So very bad. So medyo nabigyan tayo ng false hope kahapon kasi nga medyo huminto yung net foreign sell ng market. So parang ito nga yung gusto niyang gayahin, no? Itong galaw na to. So okay lang basta mag-reverse siya kaagad, di ba? Kung ganito kalaki yung ibabagsak ng ng index natin. So malaki yung chance, although masyado naman maaga para sabihin ko na mag-oversold si PSE. Pero kita naman natin, di ba? Ramdam naman natin na ayaw gumalaw majority ng stocks. Siyempre, yung mga nakatutok sa penny stocks, okay yung galawan ng mga stocks nila. Pero tayo, in broader sense, yung mga investors, medyo lugi during this time kasi karamihan is palaglag nga po yung yung ating mga stocks naman. Okay? So dito sa US market, mukhang okay ulit sila. So medyo maganda yung yung nakikita natin sa futures ulit. So S&P is 0.1. So up siya. Dow Future 0.2. Nasdaq ito medyo drop, negative 0.05. Pero kahapon okay siya. Oh. Tapos European market lakas ngayon. Oh. So berding-berde dito sa sa US at saka sa Europe. Tapos sa bandang Asia, okay. So hindi kaya may exodus tayo ng ng investors kasi sa ibang market maganda. So Philippines lang talaga yung pangit. Ayan oh. Okay naman lahat eh. Ayan oh. Eh si Shenzhen lang to nag-drop ng negative 0.52%, pero the rest more than 1% pa nga yung yung inakyat ng Korea S&P SX 200, so 1.29. Si Japan 1%. So tapos dito sa chart nakakaingit naman yung closing ng ng ibang chart natin. So wala yung foreigners, lumipat sila ng bansa most likely kasi nga hindi umakyat yung mga stocks natin. Okay? So crypto, ano bang galawan? Sideways pa rin. Bitcoin 26.4, Ethereum 1.6, and then si BNB natin is 212 naman siya. Okay? So sideways lang po dito sa bandang cryptos natin. So refresh natin to. And then pag-usapan na lang natin yung yung mga trending stocks natin. Si Ali minus 2.5%. Okay? So unahin natin yung mga winners, BSC. So diretso pa rin yung galaw niya, no? So ayan, nag-breakout na siya sa MA100. So ngayon, next resistance tayo is 0.2376. So medyo malakas talaga yung niya, yung SIPA.
Di ba sa ang ano naman natin, kaya-kaya niya tong MA100 kasi nga diretso na medyo malakas po yung kanyang volume. So tapos ngayon malakas ulit yung galaw niya, hindi pa naman siya overbought. So okay lahat ng nakikita po natin sa indicators ni BSE. So siguro, ewan ko lang baka masyado maaga pero 0.288 di ba yung usapan natin last time, yung investor niya. So gawin na lang natin reference. Parang yung ginawa ni Green, wala naman si Green niya, di ba? 0.25, di ba? Yung reference natin sa kanya last time. So ayaw man natin, halos papunta doon yung dumikit pala doon yung yung price niya. So pares na tayo ng price na ito doon sa investor na pinagbentahan. So balik tayo kay BSC. So ano lang naman, wild prediction lang, 0.2868. Ayan. So kasi yan yung 288 yata yung bili ng investor sa kanya. Guide lang naman siya. Pero syempre, ang pinakamalapit na resistance, 0.2376 yung titingnan natin sa kanya. So tingnan natin kung abot yan. So kasi hula analysis lang naman. With regards, may reference kasi tayo na na numbers doon sa investor niya. Ayan. So in times na ganito, medyo pangit talaga yung stocks. Ang takbuhan talaga natin is mga small caps kasi madaling pumitik yung kanilang mga price action. So panalo yung mga mahilig sa penny stocks for this time. So 4.65% up ulit si BSC, and then meron siyang 178K net foreign buy. So Abacus MT Peak ang buyer, call up Capsec yung ating pinaka main seller. Okay? So 0.2376 next na resistance po ni BSC. Apollo, so suddenly nabuhay. Siyempre, nabubuhay talaga yung mga penny stocks natin. Hanap tayo resistance 0.0198. Medyo malapit na. Tingnan natin kasi malakas naman sipa na ito, mga 5% yata yung isang candle niya. So out of the blue, medyo pumitik siya. So kasi nga penny stock time during this time na pangit yung market natin. Okay? So tingnan natin, locals lang ba to si Apollo. So laki 12.5% up for today. 23,400 net foreign buy, konti lang. Tapos call Mercantile ang buyer, and then call BPI yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? Wala po tayong news dito kay Apollo dun sa mga nagtatanong naman sa kanya. Next, si SCC. Okay. So medyo nauntog na rin siya. Nauntog siya. So yan na lang muna kasi nilalagay ko kahapon 35.6. So yan na lang muna 35.1 kasi diyan naman siya nauntog sa kanyang price. So medyo matunog pa rin yung chismis. Lagay mo nga sa comment section kung may alam ka dun sa upcoming dividends ni SEC natin. Kasi ang lakas ng napansin mo ba yung net foreign buy natin sa kanya, laki eh. Okay, so malit lang, 0.29%. Pero yung net buy, so habang papapilate yan. So based dito sa price action, so intact pa rin naman siya, nauntog nga lang tayo kanina. And then support natin is dito sa 33 pesos pala yung support dito sa nilalagay ko yata kapon 32.5. So pwede dito 33 kasi yan yung yung mga gaps natin last time. Tsaka kung saan siya nauntog. Okay? So bullish pa rin naman yung galaw kasi RSI above 50, and then paakyat nandito sa overbought yung price natin sa kanya. Okay? So okay din yung pinaka-MACD formation naman natin dito kay SCC. So based dito, hindi siya nag-update, no? Balik natin si BSC and then SCC. Oops, SCC. Para mag-populate yung Ayaw niya, no? Pero na-lista ko kanina, net foreign buy tayo is 38.92 million. Ayan. So yun na lang. SB Equities YAP ang buyer. Ayan, 38.9 million. BDO Mandarin yung ating pinaka-main seller dito kay SCC. Okay? So congrats kung meron ka kasi kalaglagan yung stocks natin is okay naman. Itong big caps natin na si SCC. Next, si Converge. So, okay. Pumitik siya kanina. Converge ba yung Akala ko si ACN yung nasa listahan ko eh. So kasi si ACN, di ba, siya yung nag-top. So nag-up siya kasi agad. So anyway, pares naman. Converge, medyo nag-pullback siya ngayon itong si Converge natin. Converge pala yung nasa listahan ko sa trending. So tingnan natin yung galaw niya. Okay? So hindi lumalabas yung yung ating candle.
Tama ba yung listahan ko? Converge. O, Converge ngayon nasa listahan ko. So anyway, nag-drop tayo. Malit lang naman. Negative 0.55%. Mayroon ba to? 1 million na lang yung pinaka-net foreign sell natin sa kanya. So may mahina yata yung net ko. Call UBS ang buyer. Mandarin Citysec yung ating pinaka-main seller. So based sa price action wise, okay, nauntog tayo dito. Okay. And then, intact pa rin naman yung trend. So, wait na lang natin kung ano gusto yung gawin. Hindi pa masyadong obvious yung trend niya eh. MA9, MA20, or itong ginuguhit natin na reference sa price action ni Converge. So, medyo nauntog siya. Marami siguro nag-buy dito sa kanya last time sa area na to. Kasi parang pa-reverse naman siya dito. Tapos biglang nagkaroon siya ng breakdown. Okay. So, kapon kasi medyo bullish ako dito sa above 9 yung yung nilalagay ko na resistance para kay Converge. Okay, so okay pa rin naman yung RSI still above 50. Uptrend yung direction. MACD, same sila nitong si RSI, pataas din yung kanya pinaka-direction po. Okay, so bantayin na lang tayo kung anong gustong gawin ni Converge for next week. Next, PLC. So syempre trending si PLC kasi nga maganda yung galaw niya from the past few days. So sukatin natin for the week na trading. Halimbawa, nandito ka sa average. Malaki na rin 14% yung binigay niya. Kanina nag-pull back kaya pala nag-trending si PLC. Okay? So resistance is 0.6888 o 0.69. So depende na lang kung paano natin interpret. Tapos yung RSI is above 50. Solid pa rin naman yung ating MACD. Yun nga lang parang selling candle tayo kasi inverted Dow G, and then medyo malaki din yung kanya volume naman. So, pero walang dito walang foreigners, iba mga locals to. So, nag-drop siya, negative 1.52%. Tapos, walang foreigners, 200K. Call. At saka si Lois, ang buyer. FMS Mercantile yung ating pinaka-main seller. So, actually, nasugod yung yung candle niya. Tingnan natin. Malay mo, mag-retest lang dito sa MA9. Kasi yan pa rin naman yung pinapakita niya na trend support para sa kanyang direction. Okay? So, most likely, meron siyang pullback. And then, tingnan natin kung saan magbabounce yung ating pinaka-main support. And then, lastly, si AP. So, actually, natatakot yung iba. Laki naman ng laki ng volume na ito. Tingnan natin nga. Natatakot yung iba kasi nga, yung public float niya, 20.05 na lang. So, meron tayong 4.82% loss. Net is, okay, nandito pala yung 1 billion na lumabas. Natakot yata itong investor. Ang laki 1.1 billion. Mantakay mo yan. So, sinong sumalo niyan, di ba? UBS Salisbury ang buyer, JP Morgan sumalo. Salisbury Macquarie yung ating pinaka-main seller. Pero ang laki. So, nag-drop siya 4.82%. So, saan ba next support natin? Buti kinaya niya, no? Yung 1 billion na, laki nun 1 billion na sellers para sa kanya. So, support 30.7. So, based dito sa price action natin. Marami siguro sumalo dito. So, matunog kasi yung, yung public float na yan eh. Kasi meron silang share buyback na ginawa daw last time. Okay. Meron siya dito may disclosure. Nag-dispose yata siya ng shares dito Saglit. Tingnan natin. AP, ayan nag-dispose sila ng shares. Kasi nga yung public float kailangan dumami. O, kung hindi kasi madidilis sa ground for deletion yun Less than 20% yung yung public float. So merong kwento dito si bilyonaryo natin. Aboitiz pullback on share buyback announcement amid free float fears and ejection from the Philippine Stock Exchange Index. So tama nga naman kasi kapon to So pero kahapon ang price niya is okay pa siya Medyo stable na siya September 14 to yung news niya So the Aboitiz family retracted their share buyback just a couple of hours after declaring purchase of 1 million shares. So no share buyback have yet to be made. Any transaction in the share buyback will be duly disclosed. So AP initially disclosed na meron siyang 29,400 binili. Pero ngayon nagbenta siya, di ba? May nakita tayo. And then, Abacus Securities pointed out in a recent report, yung public float niya, 20.05 na lang. So kung may share buyback pa, bababa siya. So baka maging ground pa sa deletion. So hindi naman siya below 20%. Baka lang mag-below pag tinuloy yung share
buyback. Kaya nga nag-dispose, 'di ba? May disposal tayo na nakita para kay avoidance natin. Okay, meron siyang lumabas dito na disposal ng shares. Okay? So hopefully makatulong sa kanya 'yan. Kasi niraratsyada ni may bilyonaryo na rin 'tong si AP. Yan. So yan na lang muna, support 30.7. Medyo bearish tayo kasi meron nga po lumabas. Medyo malaki 'yon. 1 billion para dito kay AP. Downtrend naman siya pero any bad news kasi sa stocks natin. Na-amplify siya during this time kasi nga yung market natin very very prone sa pullbacks, mga downside kasi nga walang foreigners sa market natin. Okay? So yun lang muna. So anyway, pahinga na lang tayo over the weekends or araw na lang pagdating ng Sunday ulit para ma-refresh tayo sa mga trading indicators mo natin. Kailangan talaga foreigners. Foreigner is the key, di ba? Sabi nila. Okay? So yun lang muna yung ating discussions for today. So bago tayo close, please don't forget to subscribe. Watch mo na lang yung mga videos natin. So Forex, kung gusto natin tignan. Yung ating crypto ko to, so check mo na lang yan. Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine market. Trading, sali lang po kayo dito sa trading group naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.